Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Manumbalik ka, Israel, kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo kay Yahweh. Sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan. Kami iyong tanggapin. Maghahadog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ni Yahweh, pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan, sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo, at mag-uugat din siyang tulad ng cedar. Kanyang mga sanga ay darami. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong mga bunga. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito, at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh, at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo, sapagkat kayo darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga, at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Sa pagkakataong yon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay ang mga ito. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Be on your guard against men. They will hand you over to the local councils and flog you in their synagogues. On my account you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. All men will hate you because of me. But he who stands firm to the end will be saved. When you are persecuted in one place, flee to another. I tell you the truth, you will not finish going through the cities of Israel before the Son of Man comes.